Lumalakas ang bawat ipo, ang bawat tindig sa tuwing papasok sa dilim. Nanginginig, lumalakas ang bawat ipo, ang bawat tindig sa tuwing papasok sa dilim. Nanginginig sa pagkagat ng dilim at pagsapit ng gabi. Mga di mo inaasahay, nariyan lang sa tabi. Bawat tulong ng hangin na para bang kay lamig, pagtampi sa iyong balat, ang sundulot ay nginig, pilit mong pinitigil naman sumama ka sa akin, subukan natin alamin ang mga bagay na di dapat talagang gawin na ngayon, diba? Isa na mga pintuan natin kagandang nakasara. Kaya mo tagal na mapapalaga na ng takot na dala. Kapag ipinipigit ako, mga mata meron ka ba nagdaramahan at napanaw sa bawat sa pagsalikod ni para may gumaganaw. Baka maligaw, hindi naman ako kung saan ang daan makabalik. Pinipilit sa nakabawat ako pero bakit parang may naririnig tulad ng Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. At bago nga po pala tayo magsimula, ay binabati ko ang lahat na nag-subscribe sa aking channel. Lubos-lubos po akong nagpapasalamat sa inyo. At bilang ganti, mga kaibigan, I love you so much. At narito, muli ko po kayong inaanyayahan sa isa na namang kwentong ibinahagi sa atin ng isa nating kaibigan na tawagin natin sa pangalang JP. At ang kanyang kwentong ibabahagi po sa inyo ay patungkol sa nangyaring kababalaghan sa kanyang buhay. Halina at atin ang tunghayan. Magandang gabi po, Sir Spicy. At sa inyong masugid na tagapagsubaybay, ako nga po pala, si JP. At ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay patungkol sa nangyaring kababalaghan sa aking buhay. Bata pa lang po ako ay pangarap ko nang mag-security guard. Dahil talagang mataas ang pagtingin ko sa security guard, lalo na pag nakapanood ako ng pinikula na yung nagbibidahan sa isang pinikula ay isang security guard. Napakataas ng tingin ko sa security guard noong bata pa ako. Akala ko pa nga noong bata pa ako halos magkapantay lang ang pulis at security guard dahil parehas itong may baril, may shotgun, pwede rin sa Armalite. Katulad nga ng mga security guard ay hindi ko pa nakikitang humawak ng garan o kanyon ang kapulisan. Tanging ang nakikita ko lamang kadalasan talaga na hawak ng mga kapulisan na armas ay kaliber pistol, kung hindi 38, 45. Kaya't halos magkapantay lang talaga ang tingin ko sa kanila. Doon po ako nakapag-aral sa probinsya hanggang sa makagraduate ako ng high school. Makalipas lamang ang isang taon matapos kong makagraduate ng high school ay sumama ako sa tiyahin ko para lumuwas ng Maynila. Tandang-tanda ko pa na ang kauna-unahang pinasukan kong trabaho sa Maynila ay isang magiting na pahinante. Sa pagkakakala kong ganun lang kadali ang maging isang pahinante, subalit nagkamali pala ako dahil sadyang mahirap din pala ang maging isang pahinante, lalo na kung hindi kayo magkasundo ng driver. Bukod pa nga doon muntik-muntikan na akong madisgrasya ng dahil sa pagiging pahinante. Pinagtiyagaan ko po ang trabaho ko ngayon. Pinilit kong makapag-ipon para sa ganon maka-apply ako sa security guard. Hindi rin nagtagal ay umalis ako sa pagiging pahinante ko dahil nagsuntukan kami ng driver. Bisaya po ako at ang driver po ng truck na siyang pinagsiserbisyuhan ko,
Bilang pahinanti ay isang Ilocano, masyadong nakakuyom ang palad. Huwag naman po sanang magalit ang mga Ilocanong makakarinig ng kwentong ito dahil hindi naman siguro lahat na mismong kahit kape ay tinatago nito. Ako naman, todo bigay ng kape sa kanya kahit ang sigarilyo nito'y paisa-isa ang dukot. Hala, bunot Fernando. Yun pala, kaha-kaha pala ang sigarilyo na nakatago sa bag. Pero nang kahit ganun pa man, bilang pakisama ay binaliwala ko iyon. Subalit nang tumagal ay hindi na talaga ako nakapagtiis dahil pati syuta kong balikbayan ay kanyang kinana. Buti na nga lang hindi niya nakuha sa manihar at pagpihit ng maganda niyang pagbuladas. Agad na nagsumbong sa akin ng syuta ko na lagi daw siyang tinitext nito. Buti sana kung text lang. Ang kinakagalit ko talaga sa lahat siniraan pa ako. Sinabi niya sa syuta ko na mayroon daw akong kalaguyong isang hostess. Kita mo yan? Iwan ko nga ba talaga sa driver na yon kung saan niya nakuha ang hostess na yon na ibinulgar niya sa syuta kong balikbayan. Ayun tuloy, sumabog ang galit sa aking dibdib kaya't hindi nakapagpigil ang aking kamao para pasabugin sa kanyang bungangang tampalasan. Mahilig mag-imbento ng balita. Una pa siya sa balita, una pa sa public service. Walang hiya talaga yung driver na yon. Matapos naming magsuntukan ay kapwa kami tinanggal sa aming trabaho at nagkanya-kanya kaming humanap ng daan kung saan kami patungo. Pumunta ako sa bahay ng tiyahin ko na siyang kasama kong lumuwas sa Maynila. Doon muna ako pansamantalang naninirahan. Hindi rin nagtagal at dahil nga may pera naman ako noong mga panahong iyon at hindi ko nagagalaw dahil libre naman ako sa pagkain ng tiyahin ko at mabait naman ang tiyahin ko. Meron akong nakilalang isang security guard. Sinadya ko talagang kaibiganin ko ito para nang sa ganun makakuha ako ng buwelo. Matapos lang ang isang buwan, napakikipagkaibigan ko sa gwardyang ito ay natulungan akong makapasok bilang isang security guard. Taong 2014, buwan ng Marso. Sinamahan niya ako sa Camp Crame upang kumuha ng lisensya. Kumuha din ako ng training para nang sa ganun pag napalaban man marunong akong bumunot ng baril at magpaputok. Makatapos kong makakuha ng training, kaya agad akong nirekomenda ng kaibigan kong security guard sa kanilang agency. At agaran din akong binigyan ng pwesto. Yun nga lang, sa pagkakaakala kong malaki ang sweldo ng security guard, maliit lang pala. Pero sabi ko sa sarili ko, okay lang yun. Ang importante, makahawak ako ng baril. At sa isip-isip ko pa, para nang sa ganun, baka mag-cross ang landas namin ng driver na yun talagang paputukan ko talaga sa tinga. Para magtanda, masyado nang ang kuripot, masyado pang pakialamero. Agad akong binigyan ng posting sa Laguna. Bakanting lupa. Hindi ko na rin po babanggitin kung ano ang eksaktong lugar. Sa bakanting lupa binigay sa aking pwesto upang bantayan, ay marami pa doong bakanting lupa binabantayan din ng security guard pero ibang agency po yun. Na halos magkalapit lang talaga ang binabantayan nilang lupa sa pwestong binabantayan ko. Bali 4 po kaming gwardya, 2 sa gabi, 2 din sa araw. At ganun din po ang sa kabilang lupang binabantayan ng gwardya doon. Nakikita kong 2 naka-duty sa gabi at 2 din ang naka-duty sa araw. Pansin na pansin ko talaga yung mga gwardya doon na talagang ang lalaki. Parang si Taguro ang tataba
At ang lalaki ng mga tiyan, kung ikukumpara, ay talaga namang parang nakalunok ng dalawang malalaking pakwan. At nalunod sa swimming pool na nakainom ng 2 galong tubig. Na kung susumahin ko ang mga edad nito ayon sa kanilang itsura ay nasa 40 na pataas. Kung minsan din naman ay nabibigyan ako ng pagkakataong makakausap ko ang mga gwardyang naka-duty sa kabilang parte ng lupain. Dahil inaamin ko rin po sa inyo mga kaibigan na talagang hayahay ang pwesto namin doon. Wala kaming ginawa kundi umupo at kumain. Kung minsan pa nga natutulog kami. Nagtanim-tanim kami doon ng gulay, gaya na lamang ng okra, talong, talbos ng kamote, malunggay. Kulang na nga lang tam na namin ng palayon tsaka mais Medyo malawak din kasi ang aming lupang binabantayan. Isang gabi habang naka-duty kami ng kasama kong gwardya, kakatapos lang naming kumain, ulam namin, gulay na sinahugan ng tuyo, sinabawan, napakasarap. Lagyan mo lang ng magic sarap talagang masarap na. Pagkatapos naming kumain ay nakaupo kami ng kasama kong guard at naghahayahay. Habang nakahayahay na nagkukuyakoy at nakaupo sa labas ng guardhouse. Nang mayroon kaming mapansin na isang lalaking nakapasok sa aming nasasakupang lupaing binabantayan. Kitang-kita namin kung paano ito pilit na sumuot sa alambre na halos hindi pa nga magkasya sa alambre dahil kitang-kita namin na malaking tao iyon at pansin din namin na mas malaki pa ang tiyan noon kaysa sa kanyang likod. Kung kaya't kitang-kita kong nahirapan talaga ito sa pagsuot sa alambre. Kaya't unang kita ko pala ay duda na ako na yung taong pilit na sumusuot sa alambre ay yung gwardyang naka-duty sa kabilang lupa. Dahan-dahan kaming bumaba sa guardhouse ng kasamahan kong gwardya at agad naming kinasa ang shotgun na baril. Tig-iisa kaming shotgun. Dahan-dahan kaming yumuko habang nakayukungay. Dahan-dahan din kaming naglalakad. Medyo may kalayuan din iyon na siguro'y nasa 10 di pa. Pero tanaw na tanaw namin iyon na ang oras noon ay 8:00 pa lang ng gabi. Sa pagkakaakala namin magnanakaw iyon. Sa isip-isip ko pa nga baka magnakaw ng okra at talong na siyang tinanim namin sa bakanting lupa. Bukod sa okra at talong ay may kagamitan din kasi doon na pwede niyang nakawin. Gaya na lamang ng mga stainless na tangke at mga bakal doon na pinagtambak ng may-ari ng lupaing aming binabantayan. At bukod pa nga doon ay mayroon akong 2 inaalagaang sasabunging manok. Sa isip-isip ko baka yun ang binabalak nakawin ng taong ngayon. Na habang nakayuko kami ay naglalakad kami ng kaibigan kong gwardya. Dahan-dahan kaming pumunta doon sa kanyang kinaroroonan. Na habang naglalakad kami ay narating namin ang budiga na walang bubong na siyang tinatambakan ng mga sirang kagamitan ng may-ari ng lupaing iyon. Yumuko kami. Dahan-dahan kaming pumunta sa likod ng budigang iyon. Sumilip ako. At nang pagsilip ko nga ay kitang-kita ko na hindi talaga ako nagkamali. Dahil nakita ko mismo ang gwardyang naka-duty sa kabilang lupa na nakaluhod ito doon sa likod ng budiga na habang nakaluhod doon ay mayroon itong kinakain. Kumabog kaagad ang dibdib ko dahil kung saan nakapwisto ang gwardyang iyon ay doon din nakatali ang aking manok. At nang tingnan ko nga ng mabuti ang kanyang kinakain ay talagang hindi nga ako nagkamali.
dahil nakita kong nilalaba niya ang aking manok na panabong. At napansin ko rin sa kasamahan kong gwardya na labis itong natakot dahil natulala rin ito sa kanyang nakita. Na nadinig kong sumambit itong kasamahan kong gwardya na bumalik na kami sa aming guardhouse dahil natakot daw siya. Subalit hindi man lamang ako nakaramdam ng kahit katiting na takot. Kabaliktaran nga na imbis takot ang aking maramdaman ay puot at galit ang naramdaman ko sa aking dibdib dahil nilalapa nito ang aking pinakamamahal na alagang panabong. Putra! Pre, huwag na natin pansinin, pabayaan na lang natin yan. I-report na lang natin sa agency ang nakita natin ngayon. Hindi kaya ng dibdib ko, pre. Kaya't sinagot ko ang kasamahan kong gwardya. Sige pre, kung ayaw mo, bumalik ka na lang sa guardhouse. Matapos nga ang mga tagpong iyon at dahil sa galit ko'y matapang at sinikap kong pinuntahan iyon at tinutukan ko mismo ito ng shotgun na hawak ko. Nang bigla itong matigilan dahil sinigawan ko mismo ito na halos na 2 pipa lang ang layo nito sa akin. Tinuto ko ang shotgun sa kanyang ulo. Saad ko pa sa halimaw na yon. Masarap ba pre? Hala, sige. Ituloy mo lang ang paglalantak sa manok kong alaga. Para mamaya pasabugin ko na lang ang ulo mo. Kita kong dahan-dahan akong nilingon ng halimaw na butiting laot na iyon. At kitang-kita ko pang nagsidikitan ang mga balahibo ng manok sa kanyang bunganga na dumikit ito sa mga dugo ng manok na kumalat mismo sa kanyang bunganga na kung ilalarawan ang itsura nito'y mayroong gupit na platap, may malaking tiyan, may mga maiiksing kamay, may maiksing likod, walang puwet, na mayroong malalaking hita at paa na kung ikukumpara pa nga talaga ang itsura ng aswang na iyon ay para itong palakang laki sa layaw, sagana sa pagkain. Napaatras ako ng kunti nang makita ko ang itsura ng lalaking iyon. Yun pala ang gwardyang lagi kong nakakausap sa tuwing wala akong masyadong ginagawa. At yun din ang gwardyang sa pagkakaakala kong mabait ito dahil palagi akong binibigyan ng kape. Bukod sa kape, kung minsan, ulam. Higit sa lahat, binibigyan din ako ng sigarilyo. Napakabait ng gwardyang iyon. Lubos din akong naawa sa kanya nang makita ko siyang nagmamakaawa na sa akin. Humingi siya ng tawad sa akin dahil hindi na daw niya mapigilan ang kanyang sarili. At gustong-gusto daw niyang makakain ng hilaw na karne. Kung kaya't at dahil noong mga pagkakataong ngayon ay wala naman siyang pwedeng makain karne na hilaw, kaya't napagbiskitaan niya na lamang kainin ang alaga kong panabong na manok. Dagdag sabi pa niya sa akin ay hindi naman daw siya nagagambala ng tao, na tanging hayop lamang ang kanyang kinakain. Lubos-lubos siyang humingi ng tawad sa akin at nagsabing babayaran na lang daw niya ang manok na panabong ko. Kung kaya't at dahil nga sa napakabait naman ng tao ngayon, ay lubos akong naawa dito at naunawaan ko rin ang kanyang kalagayan. Naawa din talaga ako ng lubos sa gwardiya ngayon dahil nabanggit niya sa akin na mayroon siyang 5 anak noong nag-uusap pa kami. At tanging may mahirap na pamumuhay at siya lamang ang inaasahan ng kanyang pamilya para makakain ng 3 beses sa isang araw. Dahil walang trabaho ang kanyang asawa at bukod sa walang trabaho'y may sakit pa ito
nag-aaral ang kanyang mga anak. Naisip ko iyon habang tinututukan ko ng shotgun na halos kalabitin ko na nga ang hawak kong shotgun dahil sa galit ko sa taong iyon. Na kung mabaril ko man ang taong iyon ay sasabihin kong aswang ang taong iyon at nakita ko mismong nilalapa niya ang aking manok, subalit hindi ko nagawa iyon dahil lubos akong naawa. Hinayaan kong makabalik sa kanyang pwesto ang gwardyang iyon at bago siya umalis ay sinabi ko sa gwardyang kalimutan na niya ang nangyari ngayon at ang manok na kanyang kinain ay wag na niyang bayaran pa. Bilang pagtanaw ko ng utang na loob ko sa kanya sa kanyang kabutihang ipinakita sa akin. At pinakiusapan ko rin ang kasamahan kong gwardya na wag nang i-report pa sa agency namin ang nangyari. Sinang-ayon na naman iyon ng kasamahan kong gwardya. At makalipas nga ang ilang araw at dumating ang sahuran ay nakita kong papalapit sa akin ang gwardyang iyon na tawagin natin sa pangalang Enteng, na binabayaran ako nito sa aking inaalagaang manok na kanyang nilapa at lubos-lubos na humingi ng kapatawaran sa pangalawang pagkakataon. Sambit ko naman sa gwardyang iyon. Pare, kalimutan mo na lang ang nangyari. Naintindihan ko ang sitwasyon mo. Basta't payo ko lang pare, bilang kaibigan, bago ka sumpungin ng pagkaaswang ay magsabi ka lang sa akin para nang sa ganon ay mabilhan kita ng hilaw na manok. At saka wag mo nang kainin ang isang manok na natitira, kaisa-isa na lang kasi yan. At saka pare, bawas-bawasan mo na ang pagkain ng marami, baka kasi sumabog na yung mga pakwan sa tiyan mo eh. Ha pare koy? Hanggang dyan na lang po mga kaibigan ang siyang kwentong inilaan ko para sa inyo at sinadyang ibahagi. Maraming salamat po Sir Spicy dahil binigyan mo po ng pagkakataong maibahagi ang kwento kong ito na patungkol sa nangyaring kababalaghan sa aking buhay. At lubos-lubos din po akong nagpapasalamat sa inyong tagapagpakinig at tagapagsubaybay. Kayo na lang po sana ang bahalang humusga mga kaibigan kung inyo itong paniniwalaan. Ayan nga mga kaibigan ng isa na namang kwentong ibinahagi sa atin ng isa nating kaibigan na tawagin natin sa pangalang JP. Kaya nga po nang sinabi niya sa inyo, kayo na lang po sana ang bahalang humusga kung inyo itong paniniwalaan. At lubos-lubos po akong nagpapasalamat sa aking mga tagapagpakinig at tagapagsubaybay, kasama ng ating mga avid listeners. Sige mga kaibigan, pansamantala na po muna akong magpapaalam sa inyo. Hanggang sa muli mga kaibigan, better luck next time. I love you.